Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, BP Sara, number 1 ngayon sa survey pagka-presidente sa presidential election sa 2028. Gaano ba ito katotoo? Sino ba ang katapat ni BP Sara sa pagtakbo pagka-pangulo sa 2028? Atin yan malaman mamaya, pero atin muna balikan ang inyong pulso. Mga kababayan, mga ka-Golden Boy, maniniwala ba kayo na BP Sara ay number 1 pa rin sa survey? Grabe naman. Marami ang natuwa na DDS, marami ang wala lang deadma lang, marami din ang tumaas ang kilay ang mga loyalista kung bakit nagkagano na tumaas ang rating ni BP Sara. Grabe naman itong Pulse Asia na ito kung mag-survey. Anyway, ay atin na tunghayan ang balita courtesy sa atin ng UNTV. Namamayagpag pa rin si Vice President Sara Duterte sa survey ng pagkapangulo sa darating na halalan sa 2028. Ayon sa kinomisyong survey ng Stratbase sa Pulse Asia, lumalabas na sa isang hypothetical head-to-head presidential match-up, may lamang na 10 puntos si VP Duterte laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo sa national level. Nakakuha si VP Duterte ng 51% ang suporta. 41% naman ang nakuha ni Mayor Robredo habang 8% ang nananatiling undecided. Ayon kay Professor Victor Andres Manhit, founder ng Stratbase Group, ang malaking lamang ni VP Sara ay dahil sa malakas na suportang nakukuha nito mula sa Mindanao. Alright, so saan nga ba nagsusurvey, gumawa ng field survey itong Pulse Asia? Baka sa Mindanao at sa Visayas. Kasi Visayas, maraming Duterte dyan dahil mga Bisaya. Mindanao ay marami rin dahil baluarte ni Digong. Pero kapag gawin ang survey sa Metro Manila or sa Luzon, ay baluarte na yan ng mga Marcos at ni Leni Robredo ng mga Pinklawan. Kaya mukhang sa Mindanao yata nag-survey ang Pulse Asia. Anyway, ay marami nga ang natutuwa, masasaya ng mga DDS diyan dahil mukhang manalo na naman ang kanilang idol na si BP Sara. Pero pag dito ka sa Luzon, ay talagang iba ang pulso ng Luzon, di ba? Solidong-solidong yan, mga loyalista at mga Pinklawan ang meron sa Luzon. Kaya ito'y survey lang naman at hindi pa ito final. At meron ding survey dito sa mga vice presidential. Atin panoorin muli courtesy ng UNTV. Una nang itinanggi ni Robredo na tatakbo ito sa national elections habang maaga namang nagdeklara ng kandidatura si VP Sara. Para naman sa vice presidential race, nangunguna si Senator Erwin Tulfo sa national survey. Nakakuha siya ng 46% kumpara sa 38% na suporta para kay Senator Robin Hood Padilla. Aba, totoo pala talagang tatakbo pagka Vice President itong gunggong na Robin Padilla, no, mga kababayan. Kahit kayo yung mga DDS, hindi nyo ibubuto yan eh. Bakit nyo ibubuto yan? Artista. Hindi lang artista, walang nagagawa sa Senado, di ba? Grabe. At kahit yung meaning na yung force majeure ay hindi niya alam eh. Yan ba yung gawin yung Vice President? Grabe naman kayo mga ka-DDS dyan. Mamulat naman ang mata nyo. Gising kayo. Hoy, gising. Robin Padilla, huwag nyong iboto yan. Aksaya ng pera ng bayan yan. Walang nagagawa. Kahit DDS kayo, iboto nyo na lang ang iba. Huwag lang yan. Kasi wala talagang magagawa yan. Drama ng drama lang sa Senado. Robin Uod nga yan. Tawag dyan Robin Uod. Okay, so sino pa nga ba ang Vice Presidential na tatakbo sa 2028? Ito, balikan natin ang balita. Sa isa pang posibleng match-up laban naman kay Senator Bongo, nakakuha si Tulfo ng 42% habang si Senator Go ay may 47%. Ayon sa survey, ang 5-point lead ni Go ay pangunahing dahil sa malakas niyang suporta mula sa Mindanao. Gayunpaman, nananatili pa ring lamang si Tulfo sa Balance Luzon kung saan mayroon siyang 52% kumpara sa 30% ni Go.
Samantala, lumalabas din sa survey na kahit 2 taon pa bago ang eleksyon, mataas na agad ang interes ng mga Pilipino sa 2028 polls. Humigit kumulang 83% ng mga respondent ang nagsabing interesado sila sa nalalapit na halalan. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents sa buong bansa mula May 3 hanggang May 7, 2026. Grabe, ang lakas pala ni Erwin Tulfo, no? Erwin Tulfo kasi ay Bisaya yan eh. Taga Davao din ang mga magulang niyan. Mga lulo, magulang ni Erwin Tulfo. Kaya malakas si Erwin Tulfo dahil mayroong suporta galing sa mga Bisaya at mayroon ding suporta sa taga Luzon dahil diyan lumaki sa Maynila. Erwin Tulfo. Hindi ko maisip na ganito kalakas si Erwin Tulfo sa Sorby number 1. Noong pagkasenador niya, malakas din ang niyan, di ba? Ang survey na manalo si Erwin Tulfo pagka-senador. Siguro magaling talaga tong Erwin Tulfo na to, no? Sino kayang mas magaling, si Rafi o si Erwin? Yan ang hindi ko alam. Baka alam nyo mga kababayan, pag-comment mamaya sa ating comment section. At balikan naman natin si Bongo at Robin Padilla. Tatakbo pala yan. Pipilian lang, pagpipilian ng dalawa. Mukhang si Robin Padilla ang patakbuhin nila dahil sikat yan, artista yan. Si Bongo may kaso tsaka tahimik. Tingin ko mukhang malakas si Robin kaysa kay Bongo. Pero kung versus Erwin Tulfo ay walang panalo itong dalawa kay Erwin. Sa tingin ko lang yan. Mga kababayan, walang yan ha. Walang kinikilingan yan. Malakas talaga si Erwin Tulfo. At doon naman sa presidential, hindi pa siguradong tatakbo si Leni Robredo. Meron pa namang pwedeng itatapat dyan kay BP Sara ng administrasyon. Yan ang ating abangan. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat mga kababayan. Maniniwala ba kayo dito sa survey ng Pulse Asia na number 1 pa rin si Inday Badiday, Inday Lustay sa survey sa 2028 presidential election? Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpapasalamat sa lahat ng aking event followers at sa mga visitors na nag-subscribe. Malaking tulong na. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.